Nandito tayo mga kabayan sa loob ng kantin dahil masyadong mainit dun sa loob ng kwarto namin. Walang aircon. Nandito ko sa kantin kasi may aircon dito. Dito ako naglalagay kapag summer. At itong aircon na to ay bagong bili lang ng boss ko. Pinalitan yung luma, nasira na. Ito ang itsura ng loob ng kantin namin dito sa South Korea. Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout na naman tayo sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Nico Tablang. Idol, pa-shoutout po. KLT22 po with approval na. Waiting na lang po ma-select. Sana madaming Pinoy na makuha sa darating na seleksyon para umusad na lahat ng nasa rosters. Shoutout sa kabayan. At walang nakakaalam kung marami o konti yung makukuhang Pinoy sa susunod na massive selection, pero marami naman yan dahil karamihan sa mga kinukuha sa Pilipinas ng mga EPS factory worker sa manufacturing nilalagay at marami laging kinukuha sa manufacturing. At pangalawa ay si Christian Santo Domingo. Medyo mahaba to. Hi kuya, sa lahat ng video mo ito dito na ko maiyak-iyak habang pinapanood ko. Iba talaga pag nabanggit ng pamilya, lalo na pag anak na ang pinag-uusapan. Tama ka, kasi sila naman ang unang dahilan ba't tayo nagsusumikap. Katulad ko, naglima ang anak. Ang lima pa lang anak ni kabayan, at kahit 20k plus na ang monthly ko sa work, iba pa rin yung maibibigay mo yung sobra-sobra para sa pamilya. Siyempre, ayaw naman natin na till mga 60 years old, nagwo-work pa din, di ba? Thankful ako lagi sa mga video mo. Sana di ka magsawa na mag-shoutout sa akin. Palaki shoutout naman po this coming selection. Alam mo naman, every step to sukur, may lucky shoutout ako galing sa iyo. Salamat kabayan. Siguro natataon lang pero ang una-una talaga dyan ay yung pagsusumikap mo sa pag-apply dito, yung pagsusumikap sa pag-aaral ng Korean language, nandyan na yan. At sa mga lalaki ay talagang malaki ang tsansa na magka-employer sa darating na massive selection. At ito na nga, tungkol sa yung increase ay hindi natuloy yung increase na 2.4 million won. Kasi ang ngayong taon ay 2,090,000 won. Tapos yung napabalita dati, dahil ginawan ko din ng vlog yun, na maiging 2.4 million won, yung maiging salary monthly next year, 2026, ay hindi natuloy. Pero may increase pa rin. May increase pa rin na 60,000 won. Nasa 2,400 pesos din yan sa pera natin. Malaking bagay yan. Ang magiging minimum salary monthly ng mga EPS factory worker dito sa South Korea next year, 2026, ay magiging 2,156,000 won. Naglalaro yan sa 88 to 89,000 pesos. Depende sa palitan. Dahil ngayon tumaas ng palitan, yung 1 million won ay pumapalo na siya ng 41,000 pesos. Di katulad dati nung mga nakaraang buwan na halos yung 1 million won ay pumapalo lang ng 39,000 pesos. Ngayon, malaki na yung itinaas at bumalik na siya sa dati. Diyan lang naman dati naglalaro yan sa 41,000 pesos, 42,000 pesos, ang 1 million won. Ganito talaga dito sa South Korea. Every year may salary increase. Ang laki talaga ng pinagbago ng salary monthly dito sa South Korea. Noong first entry ko dito sa South Korea as a regular worker, noong 2017, ang first entry ko dito, ang minimum salary monthly namin noon ay 1,200,091. Yun lang yung minimum salary namin monthly noon. At pumapalo lang siya ng nasa 50,000 pesos. Pero ngayon, sa loob ng 8 years ko dito, ay ganun kalaki yung itinas niya. Naging ang minimum halos parang nadoble na,
Kasi ang minimum salary monthly namin dito ngayon ay 2 million na. Ngayong taon, 2,090,000 won at madadagdagan pa yan next year ng 60,000 won. Laki talaga ng pinagbago. Halos na doble na. Kaya ganun talaga dito mag-increase sa South Korea. Hindi papayag ng basta-basta na lang walang increase. Lahat ng darating na taon ay laging may increase yan. Hindi lang namin alam kung magkano yung i-increase pero laging may increase. Dahil nga tumataas din ang mga bilihin dito.